Dito ka na lang muna sa tita best mo, Yano. Babalikan ka rin ni Mama, promise. Yun ang huling mga salitang narinig ko mula sa kanya, bago siya tuluyang lamunin ang pinto ng bus pa Maynila. 10 taon na ang lumipas, pero yung promised na iyon hanggang ngayon pangako pa rin. Hindi na siya bumalik. Ang natira na lang ay yung alinggaw ng mga salitang iyon, at ang pakiramdam na parang may kumurot sa puso ko. Feeling it was too young to name back then, pero ngayon alam kong pangulila pala. Pero sa gitna ng pag-iwan na iyon, may sumalo. Si Tita Best, kapatid ni Mama, at si Tito Ben, asawa niya. Sila ang naging instant parents ko. Sa maliit nilang bahay sa Mindoro, na amoy bagong saing na kanin at pritong isda tuwing umaga, doon ako lumaki. Hindi ko naramdaman na ampon lang ako o pasanin. In fact, I felt more love than some kids who had both parents. Naaalala ko pa, every afternoon, pagkatapos ng school, iayain ako ni Tita Best maglaro ng bahay-bahayan sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran namin. Siya yung nanay, ako yung anak. Minsan, pinapalo niya pa ako ng tsinelas, pag kunwari pasaway ako, tapos pareho kaming tatawa. Hay nako, Yano, ang kulit-kulit mo talaga. Mana ka sa nanay mo, she'd say, tapos hahalikan ako sa noo. Hindi ko alam kung sinong nanay ang tinutukoy niya, pero sa mga panahong iyon, si Tita Best lang ang mama na kilala ko. Siya yung nagpupunas ng sipon ko, nag-aalalaga pag may sakit ako, at nagtuturo sa akin ng abakada. Si Tito Ben naman, tahimik lang pero ramdam mo yung alaga. Tuwing linggo, isasakay niya ako sa lumang owner-type jeep nila, bibili kami ng pandesal sa kanto, tapos dadaan kami sa palengke. Pili ka ng isda, Yano, yung malaki para busog tayo, he'd say, his voice always gentle. Sa kanila, naramdaman ko yung tunay na pamilya, yung init, yung kalinga, yung pakiramdam na yubelong. It was simple, pero it was everything. Pasasalamat ang laging laman ng puso ko para sa kanila. Sila ang nagbigay kulay sa mundo kong biglang naging black and white. Pero sabi nga nila, walang permanente sa mundo. Isang gabi, habang naghahapunan kami ng paborito kong tinolang manok, biglang nagsalita si Tita Best, Yano, anak aalis si Tita. Natigilan ako sa pagsubo. Parang biglang nanlamig yung sabaw ng tinola. Saan po kayo pupunta, Tita? Sama ako, sabi ko, a bit too eagerly. Mumiti siya, pero yung ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Yung ngiti na parang may tinatagong lungkot. Hindi pwede, anak. Magtatrabaho si Tita sa Taiwan. Para sa'yo to, para sa future mo. Taiwan. Ang layo nun. Louie. Naririnig ko yun sa mga kapitbahay, yung mga nanay na umaalis para mag-abroad. Pero si Tita Best? Hindi Tita Best. The following weeks were a blur of preparations. Nakikita ko si Tita na nag-aayos ng mga papeles, may mga kausap sa telepono na seryoso. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, tapos biglang ingiti at yayakapin ako ng mahigpit. Mamimiss kita, Yano. Sobra, she'd whisper, her voice cracking a bit. Sinusubukan kong maging matapang, pero deep inside, natatakot ako. What if hindi na rin siya bumalik, tulad ni Mama? Dumating yung araw ng alis niya. Sa airport, ang daming tao. Ang ingay. Pero para sa akin, ang tanging naririnig ko lang ay yung tibok ng puso ko, ang bilis, parang gustong kumawala. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. Magpakabait ka kay Tito Ben mo, ha? Mag-aral kang mabuti. Tatawag lagi si Tita. Tumango lang ako, hindi ko na kayang magsalita. Pinipigilan ko yung luha ko, ayokong makita niyang umiiyak ako. She had to see he was strong. She smiled at me one last time, I smiled that tried so hard to be brave, I smile I would replay in my mind a million times over. Tapos, pumasok na siya sa departure area. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Just like that, she was gone. Pag-uwi namin ni Tito Ben, ang tahimik ng bahay. Usually, pagbukas ng pinto, sasalubong yung boses ni Tita Best, Yano, andyan ka na pala. Hugas kamay, kakain na. Pero ngayon, katahimikan lang. That night, a different kind of silence filled our small home. Hindi yung peaceful kind of silence. It was heavy, full of unsaid goodbyes and a future I couldn't see.
Humiga ako sa banig namin, katabi si Tito Ben pero hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa kisame, iniisip ko kung nakasakay na ba ng eroplano si tita. Iniisip ko kung babalik pa ba siya. For the first time in a long time, that old feeling of being left behind crept back in, colder and more terrifying than before. Niyakap ko yung una na dati katabi ni tita. Amoy pa rin niya. Takot. Yun yung naramdaman ko. Isang malaking takot sa hindi malamang bukas. Dati, kahit iniwan ako ni mama, andyan si Tita Best, Divy Constant, Divy Safe Haven. Ngayon, pati yung anino ng safety na iyon, unti-unti na ring naglalaho. Paano na ako? Anong mangyayari sa akin? The silence of the house seemed to echo my questions, offering no answers, only deepening dread for what was to come. Nung mga unang buwan, parang anino lang ni Tita Best ang nawala. Tumatawag pa rin siya, every Sunday. Yano, kumusta ka na dyan? Kumakain ka ba ng maayos? Si Tito Ben mo. Boses niya, kahit medyo garalgal dahil sa international call, parang musika pa rin sa pandinig ko. Sinasabi ko, okay lang po, tita. Miss na po kita. Si Tito Ben, tahimik lang na nakikinig sa extension phone, minsan sumisingit, Best, ingat ka dyan palagi ha. We were a family, separated githa miles but connected gila love and longing. Pero unti-unti dumalang ang tawag. Minsan, once every 2 weeks na lang. Tapos, naging once a month. Palaging may excuse, busy daw sa trabaho, mahirap makahanap ng tiyempo para tumawag. The static on the line seemed to grow louder, her voice fainter. Hanggang sa isang araw, wala na. No calls. No letters. Nothing. Para siyang bulang biglang naglaho. Si Tito Ben, kitang-kita ko yung pag-aalala sa mukha niya. Gabi-gabi, nakikita ko siyang nakaupo sa may bintana, hawak yung lumang telepono, parang naghihintay ng himala. Ako naman, I felt that familiar knot in my stomach tighten. Iniwan na naman ba ako? Lumipas ang ilang buwan na puro kaba at walang kasagutan. Si Tito Ben, lalong pumayat. Isang gabi, kinausap niya ako. Yano, anak alam mo namang mahal kita, di ba? Tumango ako, yun my heart pounding. Pero nahihirapan na si Tito. Yung trabaho ko sa pier hindi na sapat. At si Tita Best mo hindi na natin makontak. His voice was heavy with a sadness I had never heard before. May kamag-anak tayo sa Batangas, si Aling Martha. Pinsan ko siya. Doon ka na muna siguro para mas maaalagaan ka. Batangas. Another new place. Another set of strangers. Pero ano bang magagawa ko? Nakita ko yung hirap sa mata ni Tito Ben, ayoko nang maging pabigat pa. Sige po, Tito, I said, trying to sound brave, but my voice was barely a whisper. The bus ride to Batangas felt longer than Tita Best's flight to Taiwan. Katabi ko si Tito Ben, pareho kaming tahimik. Pagdating namin sa bahay ni Aling Martha, ibang-iba sa bahay namin ni Tita Best, malaki nga, pero parang malamig. Walang amoy ng bagong saing, walang tawa na sumasalubong. Si Aling Martha, matangkad na babae, matalim ang tingin. May mga anak siyang kasing edad ko, pero ni hindi man lang umiti sa akin. Oh, Ben, ito na ba yung ampon? She asked, not even looking at me directly. Ang sakit nun. Ampon. Doon nagsimula ang lahat. Akala ko magiging pamilya rin sila. Akala ko magkakaroon ako ng bagong tita. Pero mali ako. Hindi lahat ng kamag-anak ay pamilya. Sa bahay na iyon, naging utusan ako. Ako ang tagalinis, tagahugas ng plato, tagalaban ng sandamakmak na damit. Kung si Tita Best, pinapalo ako ng tsinelas ng pabiro, si Aling Martha, totoo. Isang hapon, pagod na pagod ako galing sa pag-igib ng tubig sa poso. Nadulas yung hawak ko sa baso, nabitawan ko at nabasag sa sahig. Biglang lumabas si Aling Martha mula sa kusina, nanlilisik ang mga mata. Hayop ka. Ang lampa-lampa mo. Alam mo bang mahal yung baso na yan? Sigaw niya, sabay dampot ng walis tambo sa gilid. At pinalo niya ako. Sa braso, sa likod, sa binti. Hindi ako umiyak sa harap niya, pero yung sakit, hindi lang sa katawan. Mas masakit yung realization na wala akong kakampi dito. Wala si Tita Best, wala si Tito Ben galit.
Yun ang unang beses na naramdaman ko yung purong galit. Galit sa kanya, galit sa sitwasyon ko, galit sa mundo. Palamunin ka na nga lang dito, perwisyo ka pa. Yun ang madalas kong marinig sa kanya. Sa mga anak niya, ang trato sa akin parang hangin o mas malala, parang dumi. Elva, schoolwork suffered. Paano ka makakapag-aral kung pagod na pagod ka na sa mga gawaing bahay at gutom paminsan? Isang araw, nilakasan ko ang loob ko. Aling Martha, pwede po ba akong magtrabaho? Kahit ano po, para po may pambaon ako sa school at makatulong na rin po. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tapos tumawa siya ng malakas, kasama yung mga anak niya. Magtrabaho? Ikaw? Baka naman magnakaw ka lang. Magtigil ka nga, Yano. Dito ka lang, maglinis ka. Another wave of humiliation washed over me. Pagtitiis. Kailangan kong magtiis. Para sa sarili ko. Para sa pangarap kong makatapos. Gabi-gabi, pagkatapos ng lahat ng utos, kapag tulog na silang lahat, pupuslit ako sa kusina. Doon, sa liwanag ng nag-iisang kandila, binubuklat ko yung mga lumang libro ko. Nagbabasa ako, nagsusulat, pilit na inaalala yung mga tinuro sa school. The flickering candlelight was my only companion, silent witness to my quiet struggle. It was in my small act of defiance. Hindi nila ako pwedeng pigilan mangarap. May mga gabi hindi ko na mapigilan. The weight of everything would just crash down on me. Yayakapin ko yung nag-iisa kong damit na may amoy pa ni Tita Best, yung t-shirt na binigay niya bago siya umalis. At doon, sa dilim ng kwarto ko, na mas bodega kaysa silid tulugan, iiyak ako ng tahimik. Hawak-hawak ko yung luma naming picture ni Tita Best, yung kuha sa ilalim ng puno ng mangga, pareho kaming nakangiti. Miss na miss ko na siya. Miss ko na yung yakap niya, yung mga kwento niya, yung pakiramdam na may nagmamahal sa iyo ng totoo. Takot. Bumalik na naman yung takot. Pero this time, it was a different kind of fear. Hindi na yung takot ng batang iniwan. Ito yung takot ng isang taong alam na kailangan niyang lumaban para mabuhay, pero hindi alam kung paano. Itinulak ako sa mundo ng wala sa oras, at kailangan kong matutong lumangoy mag-isa sa gitna ng malalaking alon. Pero sa bawat patak ng luha, sa bawat hapdi ng palo, may tumutubong kakaiba sa dibdib ko. Isang bagay na hindi ko pa naramdaman dati. Isang matigas na determinasyon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi dito magtatapos ang kwento ko. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong tuparin yung pangarap na sinimulan ni Tita Best para sa akin. 4 na taon. 4 na taon ng pagtitiis, ng puyat sa pag-aaral sa liwanag ng kandila, ng mga sikretong iyak sa gabi. 4 na taon ng pagiging anino sa bahay ni Aling Martha. Pero natapos din sa awa ng Diyos at sa tulong ng scholarship na nakuha ko dahil sa grades na pinaghirapan ko, nakatapos ako ng high school with honors. Si Tito Ben, dumalaw nung graduation ko. Nakita ko yung luha sa mga mata niya. Proud na proud sa'yo si Tita Best mo, Yano, kung nasaan man siya. Yun na lang ang kinapitan kong pag-asa. Na kahit papaano, may isang taong natutuwa sa tagumpay ko. Pagkatapos ng graduation, nagpaalam ako kay Tito Ben it was time. Sabi ko, hahanapin ko si Mama. Yung tunay kong ina. Kahit 10 taon na ang lumipas, kahit yung alaala niya ay parang panaginip na lang, may parte sa puso ko na umaasang baka sakali lang naman. Si Tito Ben, tahimik lang. Siguro, alam niyang kailangan ko tong gawin. Binigyan niya ako ng konting pera, pamasahe papuntang Maynila, at yung huling address na alam niya kung saan nakatira si Mama. With a small, worn-out bag containing a few clothes and a high school diploma, I found myself standing in front of a modest apartment building in crowded Manila neighborhood. Ito na ayun. Kinakabahan ako. For years, I imagined this moment. Ano kayang sasabihin niya? Yayakapin niya kaya ako? Magiging masaya kaya siya na makita ako? Kumatok ako sa pinto, GV knuckles barely making a sound against the old wood. Ilang segundo parang isang oras. Bumukas ang pinto. Isang babae, medyo may edad na, pero may bakas pa rin ang ganda. Siya na nga. Kahit papano, may hawig pa rin sa memorya ko, yung mukhang nakita ko sa bus station noon.
Tinitigan niya ako from head to toe. No recognition in her eyes. Sino po sila? She asked, her voice flat, devoid of emotion. Ako po si Yano, I managed to say, GB voice trembling. Anak niyo po. Katahimikan. Ang tanging maririnig mo lang ay yung ingay ng mga sasakyan sa labas at yung mabilis na tibok ng puso ko. Nakita ko yung gulat sa mukha niya, saglit lang tapos napalitan ng ewan ko. Parang inis. Parang hiya. Pumasok ka, she said, without looking at me, and turned back inside. The apartment was small, cluttered. May dalawang bata na naglalaro sa sahig, siguro mga kapatid ko sa ama. May isang lalaki na nakaupo sa sofa, nanonood ng siguro asawa niya. Walang humiti. Walang bumati. I felt like an intruder, a stranger who had stumbled into the wrong house. That night, we had dinner. It was the most awkward meal of Eza alive. Walang nag-uusap. Si Mama, paminsan-minsan sumusulyap sa akin tapos ibabaling agad yung tingin. Yung mga kapatid ko, tinitingnan ako na parang alien. Yung asawa niya, ni hindi ako tinapunan ng tingin. Naramdaman ko yung lamig. Hindi yung lamig ng panahon, kundi yung lamig na tumatago sa buto, yung lamig ng pagtanggi. Sakit. It was a sharp, piercing pain, worse than any of Aling Martha's beatings. This was my own mother, and she looked at me like it was nothing. Lumipas ang ilang linggo pero walang nagbago. I tried to help around the house, I tried to talk to my half-siblings, I tried to make small talk with Eva's mother. Pero parang pader silang lahat. One afternoon, I found Diva'y mother alone in the kitchen. I gathered all my courage. Ma, bakit niyo po ako iniwan noon? Hindi siya sumagot agad. Nakatalikod siya sa akin, naghugas ng plato. After a long silence, she finally spoke, her voice cold. Mahirap ang buhay noon, Yano. Hindi kita kayang buhayin. Mas mabuti na yung napunta ka sa tita best mo. Pero ma, hindi na po kayo bumalik. Nangako po kayo. Humarap siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko yung galit sa mga mata niya. Ano bang gusto mong palabasin, Yano? Na masama akong ina. Ginawa ko yung sa tingin kong tama. May pamilya na ako ngayon. May mga anak na akong kailangan alagaan. And then, the words that shattered the last bit of hope I had, hindi mo kailangang bumalik dito. Okay na kami. Okay ka na rin naman siguro, di ba? Hindi mo kailangang bumalik. The words echoed in Izai's head. Parang sinampal ako ng paulit-ulit. So, that was it. I wasn't wanted. I was a mistake, an inconvenience from the past she wanted to forget. Rejection. It felt like a physical blow. Hindi nagtagal, naramdaman ko na yung tensyon sa bahay. Naririnig ko yung mga bulungan ng mga kapatid ko. Sino ba yan si kuya? Bakit siya nandito? Nakakainis, dagdag pa siya sa gastusin. Pati yung stepfather ko, ramdam ko yung irita niya sa presensya ko. The jealousy from Izai's half-siblings was palpable. They saw me as a threat, an outsider vying for their mother's attention wasn't even getting. Isang gabi, umuulan ng malakas. Kinausap ako ng nanay ko. Yano, she said, her voice surprisingly soft, but the message was still the same. Siguro mas mabuti kung humanap ka na lang ng ibang matutuluyan. Nahihirapan na rin kami dito. Hindi na ako sumagot. Alam ko na. Tumango na lang ako, kinuha yung maliit kong bag, wala naman akong masyadong gamit. Paglabas ko ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan, parang nakikisabay sa nararamdaman ko. Basang-basa ako, pero hindi ko na ininda. The rain mixed with the tears streaming down Izai's face. Tears of pain, of rejection, of deep, profound lungkot. Walang ina. Walang tahanan. Naglakad ako ng walang patutunguhan, a balutan of clothes in one hand, a shattered heart in the other. The city lights blurred through and by tears. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? I was truly alone. The hope that had fueled me for so long, the hope of finding a mother, a family, a home, it all crumbled down that rainy night.
Ang natira lang ay ang basag na piraso ng isang pangarap at ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa isip ko, bakit? Bakit ako? Pagkatapos ng gabing yun, ng pagpapaalis sa akin ng sarili kong ina, parang may namatay sa loob ko. Yung yano na puno ng pag-asa, yung yano na naniniwala pa sa mga pangako, biglang naglaho. Ang pumalit ay isang yano na pagod na, sugatan, pero hindi pa rin sumusuko. Maybe it was the years of hardship with Aling Martha, or the ingrained survival instinct, but he knew I couldn't just give up. Kailangan kong bumangon. For myself. Dahil kung hindi ako, sino pa? I spent a few weeks drifting, doing odd jobs, construction helper, dishwasher sa isang karinderya, anything to earn a bit of money for food and cheap room to rent. But the memory of Isvay's mother's rejection, the sting of hindi mo kailangang bumalik, was a constant atch. That pain, however, became a fuel. Sabi ko sa sarili ko, I will make something of myself. I will prove, not to her, but to myself, that I am not a nobody. Naisip ko, kailangan ko ng bagong simula. Isang lugar na malayo sa lahat ng alaala ng sakit. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, kung saan pwede akong magsimula ulit. Nakita ko yung mga ahensya na nagre-recruit ng mga duty. Kuwait. Middle East. It sounded so far away, so foreign. Perfect. The application process was tough. Sa interview pa lang, kabado na ako. Yung English ko, medyo barok pa. I'll lay ever you want work. Kuwait, tanong nung interviewer, isang Arabo na seryoso ang mukha. I took deep breath. Sir, I want new life. I want help the life future. Hindi ko alam kung naintindihan niya, pero siguro nakita niya yung determinasyon sa mga mata ko. After what felt like an eternity, he nodded. Okay. We will call you. Ilang linggo ng paghihintay ng kaba. Tapos, tumawag sila. Tanggap ako. Engineer assistant sa isang construction company. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. But it was chance a way out. Landing in Kuwait was like stepping onto another planet. Ang init. Ang aalikabok. Iba yung amoy ng hangin, iba yung salita. Sa construction site, halo-halo ang lahi, mga Indian, Pakistani, Bangladeshi, at kapwa Pinoy. Nung una, hirap ako. Language barrier was a huge challenge. Minsan, tinuturo na lang yung gagawin, o kaya may kasamang Pinoy na nagtatranslate. Yung trabaho, sobrang bigat. Araw-araw, nakabilad kami sa araw, buhat dito, buhat doon. The sun was relentless, the work, backbreaking. Maraming gabi, pag-uwi ko sa accommodation namin, isang maliit na kwarto na share-share kami ng iba pang Pinoy, pagod na pagod ako, gusto ko na lang matulog. Pero bago ako matulog, tinitingnan ko yung picture ni Tita Best, yung luma naming litrato. Siya na lang yung inspirasyon ko. Siya yung nagbigay sa akin ng ideya na posibleng umasenso sa ibang bansa. Pag-asa. Yun ang pinanghahawakan ko. Kahit gaano kahirap, I had to keep going. I worked harder than anyone else. Natututo ako ng mabilis. I observed, I asked questions, kahit minsan, sign language pa ang gamit, and I made sure the work was always good. Nakikita iyon ng mga supervisor ko. Slowly, I started to gain their trust. From an assistant, I was promoted to junior engineer, then a site supervisor. With each promotion came more responsibility, but also more confidence. Natutunan ko ang lengguwahe nila, konti-konti. I learned to navigate the cultural differences. I was no longer just surviving, I was starting to build something. Life became a routine of work, eat, sleep, repeat. Walang masyadong social life. Their focus was solely on their career, on saving money. Tahimik na saya. Yun yung nararamdaman ko kapag nakikita kong lumalaki yung ipon ko sa bangko. It wasn't about getting rich quick. It was about security, about proving that I could stand on my own 2 feet. One day, I got a call from the Philippines. Si Tito Ben, nagulat ako. Matagal na kaming hindi nagkakausap, ever since I left for Kuwait. Kinumusta niya ako. Tapos, napunta yung usapan kay Aling Martha at sa mga anak niya. Nabanggit ni Tito Ben na medyo gipit daw sila.
Yung isa kong pinsan, yung panganay ni Aling Martha na kasama sa mga tumatawa sa akin dati, kailangan daw ng pera para sa pag-aaral. For a moment, I felt a flicker of that old resentment. Sila yung nang-api sa akin. Sila yung tumawa sa pangarap ko. But then, I remembered my own struggles. I remembered how desperate it was for a chance. Maybe this was an opportunity to be better than them, to rise above the bitterness. The next day, I went to a remittance center and sent money. Hindi kalakihan pero sapat para makatulong. Hindi ko sinabi kay Tito Ben kung para saan. I just sent it a few weeks later. Tito Ben called again. Yano, maraming salamat sa padala mo. Nakapag-enroll na si Lisa. Tuwang-tuwa si Martha. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. There was no triumph, no "I told you so" feeling. Just a quiet sense of peace. Maybe this was what Tita Best meant about helping others. Years passed. If his career flourished. Naging project manager na ako. I was respected by colleagues, both local and foreign. Nakabili ako ng maliit na apartment unit sa Pilipinas para may mauwian ako. In my life was stable, comfortable. The wants from the past were still there, but they no longer defined me. They were scars, reminders of battles fought and won. Sa banyagang lupa, sa gitna ng desyerto, doon ko natagpuan ang sarili ko. Doon bumangon ang pangarap na minsan kong inakalang patay na. Determinasyon ang naging sandata ko, at ang tahimik na saya ng bawat maliit na tagumpay ang naging gantimpala. I was no longer the boy left at the bus station, nor the servant in Aling Martha's house, nor the unwanted son. I was Yano, a man who had built his own life from the ashes of his broken past. Life in Kuwait had settled into comfortable Kawakid. Work was demanding but fulfilling. I had my own small apartment, a good salary, and the respect of peers. Halos 10 taon na rin pala ang lumipas mula nang iwan ko ang Pilipinas with a heart full of pain and a desperate hope for a new beginning. The memories of the mother, of Aling Martha, of Tita Best, they were still there, tucked away in a corner of Eva's mind, like old photographs in a dusty album. Minsan, sumisilip, lalo na kapag mag-isa ako, but I had learned to live with them. I had built walls around in my heart, not to keep others out, but to protect what little was left of it. One evening, after a long day at the site, I was scrolling through my phone, checking messages from my small circle of friends in Kuwait. Normal lang. Then, a message popped up from a number didn't recognize. It was from the Philippines. My half-brother, Leo. Yung isa sa mga anak ni Mama na dati tinitingnan lang ako na parang multo. Kinabahan ako bigla. We never communicated. Ever. Binuksan ko yung message. Maikli lang. 3 salita. Pero parang bombang sumabog sa harap ko. Kuya Yano. Patay na si Mama. Natigilan ako. Binitawan ko yung phone ko para itong nagliyab sa kamay ko. Patay na si Mama. Paulit-ulit na nag-echo yung mga salita sa isip ko. Little mother. The woman who gave birth to me. The woman who left me. The woman who rejected me. Patay na siya. Isang komplikadong emosyon ang biglang bumalot sa akin. Pagkalito. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dapat ba akong malungkot? Siya pa rin naman ang nanay ko kahit papano. Dapat ba akong magalit? Dahil sa lahat ng sakit na idinulot niya? Dapat ba akong wala lang? After all, she made it clear it wasn't part of her life. I picked up the phone, my hands shaking slightly. Tiningnan ko ulit yung message. Totoo nga. Hindi pa naginip. Images flashed into my mind, her face at the bus station, her cold eyes in that small apartment, her words, hindi mo kailangang bumalik. And then, surprisingly, a faint, almost forgotten memory, her hand, gently stroking Evie's hair when it was a very small child, before Tita Best, before everything. Saan galing yun? Hindi ako nakatulog ng gabing yon.
Nakaupo lang ako sa dilim, nakatingin sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad ng Kuwait na dati isimbolo ng bagong pag-asa para sa akin. Ngayon, parang ang lalamlam nila. Nag-away yung isip at puso ko. Sabi ng isip ko, wala ka nang pakialam dyan. Matagal ka na niyang itinakwil. Pero sabi ng puso ko, nanay mo pa rin siya. The next day, I called in sick at work. I couldn't focus. I booked a flight to the Philippines. Hindi ko alam kung bakit. Maybe it was guilt. Maybe it was a sense of duty. Maybe, deep down, I was still that little boy, yearning for mother's love, even if she was no longer there to give it pagsisisi. Baka may mga bagay akong gustong sabihin na hindi ko nasabi. Baka may mga bagay siyang gustong sabihin na hindi niya nasabi. On the plane, I was lost in thought. Bakit ako babalik? I kept asking myself. Para saan pa? To see her one last time. To mourn a relationship that never really was. O para lang masigurado na totoo ngang wala na siya, na iyong multo ng nakaraan ay tuluyan ng matahimik. The flight felt like an eternity, each minute heavy with unspoken emotions. Lungkot. Isang malalim na lungkot ang unti-unting lumukob sa akin. Sadness not just for her death, but for the life we never had, for the love that was never given. Pagdating ko sa bahay nila, bahay na minsan ko lang tinirhan at hindi ko naramdamang tahanan, tahimik. May mga ilang tao sa labas, mga kapitbahay siguro. Pagpasok ko sa sala, nandoon siya. Nakahiga sa puting kabaong. Ang payapa ng mukha niya, parang natutulog lang. For a moment, I forgot all the pain, all the rejection. I just saw a woman, Jinda mother, lying still. All eyes turned to me. Mga kapatid ko, mga kamag-anak na hindi ko nakilala. There was surprise on their faces. Siguro hindi nila inaasahan na darating ako. Silio, yung nag-text sa akin, lumapit. Mas matangkad na siya ngayon, may bigote na. He looked tired, his eyes red from crying. Hindi siya nagsalita, tumango lang sa akin. I nodded back. Walang salita, pero parang may naunawaan kami sa isa't isa. Lumapit ako sa kabaong. Tinitigan ko siya. Ang dami kong gustong sabihin. Ang dami kong gustong itanong. Bakit, ma? Bakit ganun? Minahal mo ba ako kahit konti? Pero huli na ang lahat. Wala nang sagot na darating. I stood there for a long time, amidst the scent of flowers and flickering candles, the soft murmurs of a rosary being prayed in the corner. The past, with all its hurt and confusion, came rushing back, not as a wave of anger, but as a quiet stream of sorrow. This was it, the final goodbye to the woman who brought me into this world, and in many ways, shaped the man had become, through her absence as much as anything else. The chapter thought I had closed years ago was suddenly, painfully, reopened. Dumating ang araw ng libing. Isang simpleng seremonya, dinaluhan ng ilang kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya. I stood at distance, an observer more than a participant. Pinanood ko habang dahan-dahang ibinababa ang kabaong niya sa lupa. The finality of it all hit me hard. Wala na talaga. The woman who was in the beginning, and in many ways, the source of Ezra's deepest wounds, was gone. Pagkatapos ng libing, nagsiuwian na ang mga tao. Naiwan ako. Mag-isa sa harap ng puntod niyang sariwa pa ang lupa. Ang tanging kasama ko lang ay ang mga bulaklak na nagsisimula ng malanta at ang malamig na hangin ng hapon. For a long time, I just stood there, staring at the simple wooden cross with her name on it, walang lumalabas na salita sa bibig ko. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Then, slowly, I began to speak. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap ko, siya ba, o ang sarili ko. O baka naman ang hangin lang. My voice was hoarse, almost whisper. Nandito na ako. Bumalik ako. A bitter smile touched my lips. The irony wasn't lost on me. Ang tagal kong hinintay na sabihin niya sa akin iyon na pwede akong bumalik. Ngayon, ako ang nagsasabi, pero huli na. Alam mo, ma, ang dami kong gustong itanong sa iyo noon. Ang dami kong gustong isumbat. Bakit mo ako iniwan sa bus station? Bakit hindi ka na bumalik, tulad ng pangako mo? Bakit nung nagkita tayo ulit, parang wala lang ako sa'yo?
The memories came flooding back, vivid and painful. Yung pakiramdam ng maliit na kamay ko na kumakapit sa palda niya, natatakot na maiwan. Yung ngiti ni Tita Bess na sumasalubong sa akin. Yung lamig ng sahig sa kusina ni Aling Martha habang nag-aaral ako sa liwanag ng kandila. Yung ulan sa mukha ko nung gabing pinalayas mo ako. Lahat yun, parang pelikulang nag-replay sa isip ko. Ang sakit, masobrang sakit. Akala ko noon kasalanan ko. Akala ko may mali sa akin kaya mo ako iniwan, kaya hindi mo ako kayang mahalin. Tears started to well up in the eyes, tears I had held back for so long. Ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na tumulo. Pero alam mo, Ma, sa kabila ng lahat nagpapasalamat pa rin ako. Paused, surprised tears in my own words. But it was true. Dahil kung hindi mo ako iniwan, hindi ko makikilala si Tita Bestia yung nagturo sa akin kung paano magmahal, kung paano maging pamilya, kahit hindi ka dugo. Kung hindi dahil sa hirap na dinanas ko, siguro hindi ako naging ganito katatag. I talked for a long time. Poured out all the resentment, the anger, the confusion, the longing. Lahat ng emosyong kinimkim ko sa loob ng maraming taon. Walang sumasagot, syempre. Pero parang may nakikinig. The wind rustled the leaves of the nearby acacia tree, like a soft sigh. Then, a single white sampaguita petal, probably carried by the breeze from a nearby garland, landed gently on the freshly turned soil of her grave, right where it was standing. Para akong nabunutan ng tinik. Isang napakabigat na tinik na matagal nang nakatusok sa dibdib ko. Pagpapatawad. Forgiveness. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa sarili ko. I realized that holding on to that anger, that pain, was like carrying a heavy stone that was only weighing me down. It was time to let it go. Pinapatawad na kita, Ma, I whispered, the words carried away inside the wind. Pinapatawad ko na ang lahat. And as I said those words, I felt a sense of release, a lightness I hadn't felt in years. Paghihilom. The healing had begun. Maybe love isn't always about being loved back. Minsan, ang pagmamahal nasa pagpapatawad. Nasa pag-intindi kahit hindi mo lubos na maintindihan. Nasa pagtanggap na may mga bagay na hindi mo na mababago, pero pwede mong baguhin kung paano mo sila haharapin. I stayed there until the sun began to set, painting the air in hues of orange and purple. The silence was no longer heavy with unspoken words, but filled with a quiet sense of peace. Katahimikan. Yung katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Bago ako umalis, hinawakan ko yung krus. Pahinga ka na, my thing. Umalis ako sa sementeryo, a different man than the one who had arrived a few days ago. The anger was gone, replaced by a quiet understanding. The bitterness had faded, leaving behind a sense of peace. I was no longer Yano, the abandoned son, or Yano, the rejected child. I was just Yano, a man who had finally made peace with his past. Naupo ako sa isang bangketa sa labas ng sementeryo, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, ang mga jeepney na puno ng pasahero, ang buhay na nagpapatuloy. For the first time in what felt like forever, Jinva's soul felt light. Parang nabunutan ako ng isang malaking pasanin. The search for answers, for acceptance, for mother's love, it was over. And in its place, I found something more profound, the freedom that comes with forgiveness. Bumalik ako sa kwait dala ang isang pusong mas magaan, mas payapa. The weight of the past, which I had carried for so long, felt significantly lighter. Para bang yung mga multo ng kahapon tuluyan ng nanahimik. The anger, the resentment, the endless questions of, Kawai, they had faded, replaced by quiet understanding, sense of closure. I resumed DV work as a project manager. The desert heat, the demanding schedules, the cacophony of different languages on site, it all felt familiar, almost comforting. But something within me had changed. There was a newfound sense of purpose, deeper meaning to the life I had painstakingly built for myself. One afternoon, while reviewing some project proposals, an idea sparked in my mind. Mindoro. The place where Tita Best had raised me, the place where my mother was from. Naalala ko yung mga bata doon,
yung mga pangarap nila na kasing simple ng paglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. I remembered their own struggles, their own thirst for education, for a chance. I contacted a local foundation in Mindoro, one that focused on helping underprivileged children with their schooling. After a series of emails and calls, I signed a contract, establishing a small scholarship program. It wasn't a huge amount, but it was enough to help a few deserving kids like me, kids who dreamt of a better future but lacked the means. It was their way of giving back, of sharing the blessings I had received. Pagpapakumbaba. Humility. I realized that success wasn't just about personal achievement, but about what you do with it to lift others. A few months later, I received an email. It was from one of the scholars, a young girl from a remote barangay. Nakalakip ang picture niya, nakangiti, hawak ang Certificate of Recognition mula sa school nila. Dear Kuya Yano, the email began, written in slightly crooked but heartfelt Tagalog. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Dahil po sa inyo, nakakapag-aral po ako ng mabuti. Pangarap ko po maging teacher para makatulong din po sa ibang bata dito sa amin. Sana po pagpalain pa kayo ng Diyos. Binasa ko yung email ng paulit-ulit. A warmth spread through his chest, feeling far more satisfying than any promotion or salary increase. Pag-ibig. Not the romantic kind, but different, broader kind of love. Love for humanity, the desire to make a small difference. I realized then that love doesn't always need to be reciprocated to be meaningful. Sometimes, the greatest joy comes from giving it, freely and without expectation, especially when it's given at the right time, to the right people. Sa maliit kong apartment sa Kuwait, nagtayo ako ng isang maliit na altar. Hindi magarbo, simpleng mesa lang sa isang sulok. Doon ko inilagay ang luma naming picture ni Tita Best, yung kuha sa ilalim ng puno ng mangga. Sa tabi nito, inilagay ko ang isang maliit na litrato ni Mama, yung natagpuan ko sa mga gamit niya noong lamay, isang litratong nakangiti siya, noong kabataan pa niya, bago pa siguro ang lahat ng hirap. At sa gitna nila, isang maliit na salamin, where I could see my own reflection. These two women, they shaped the two halves of my life. Si Tita Best, who taught me how to love and be loved, who showed me the meaning of family. Si Mama, whose absence and rejection inadvertently pushed me to become stronger, more resilient, more determined. Hindi ko sila makakalimutan. They were both part of my story, part of who I am. Tapos na ang aking paghahanap. The search for a mother's love, for a place to belong, for answers to painful questions, it had all come to an end. But in its place, I found something more lasting, peace. Katahimikan. A quiet peace that settled deep within my soul. I looked at the pictures on Ivy's small altar, soft smile on the face. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom ng walang peklat, pero ang mahalaga, naghihilom. At minsan, sa mga peklat na iyon, doon natin natatagpuan ang ating tunay na lakas. Kinuha ko ang phone ko at pinindot ang record button. May gusto lang akong iwanang mensahe, para sa sarili ko, para sa kung sino mang makakarinig. Hindi lahat ng magulang kayang mahalin ang anak nila sa paraang inaasahan natin. Minsan, nasusugatan nila tayo, minsan naiiwan. Pero may mga anak na natututong magpatawad. At sa pagpapatawad na iyon, doon sila tunay na lumalaya. Tapos na ang paghahanap ko. Nahanap ko na ang sarili ko. The city lights of Kuwait twinkled outside the window, no longer just symbols of a new beginning, but silent witnesses to a journey completed, a heart healed, and a life reclaimed. Mga minamahal kong mambabasa. Kung narating ninyo ang puntong ito, kung saan natapos na ninyo ang paglalakbay ni Yano, nais kong ipaabot ang aking pinakamalalim at taos-pusong pasasalamat. Salamat sa bawat sandaling inilaan ninyo upang samahan siya sa kanyang mga tawa, luha, pagkadapa at muling pagbangon. Ang inyong pagsubaybay ang nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagsulat sa kwento ni Yano ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat kabanata, bawat emosyon na kanyang pinagdaanan, mula sa lungkot ng pag-iwan, sa galit ng pang-aapi, sa pagtitiis sa gitna ng kahirapan, hanggang sa pag-usbong ng pag-asa,
sa sakit ng pagtakwil, at sa wakas, sa kapayapaan ng pagpapatawad, ay sinikap kong damhin at isalin sa mga salita sa paraang pinakamakatotohanan. May mga pagkakataong napapahinto ako, humihinga ng malalim dahil sa bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang kanyang hindi matatawarang lakas at determinasyon na siyang naging inspirasyon ko habang hinahabi ang kanyang kwento. Kung mayroon man akong nais na maiwan sa inyong mga puso mula sa kwento ni Yano, ito ay ang mensahe ng pag-asa at pagpapatawad. Na kahit gaano pa kabigat ang ating mga dalahin o kasakit ang ating nakaraan, laging may puwang para sa paghilom. Na ang pagpapatawad, bagamat kung minsan ay napakahirap abutin, ay isang mahalagang susi tungo sa tunay na kalayaan ng ating mga puso, hindi lamang para sa pinatatawad, kundi lalo't higit para sa nagpapatawad. Nais ko ring iparating na ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo at ang tunay na pamilya ay hindi lamang sa dugo na susukat, kundi sa pagmamahal, pag-aaruga, at pagtanggap. Inaanyayahan ko po kayong lahat na huwag mag-atubiling ibahagi ang kwento ni Yano sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala na sa tingin ninyo ay maaaring makakuha ng inspirasyon o aral mula rito. At higit sa lahat, nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kanyang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo? Anong mga aral o realisasyon ang inyong napulot? Ang inyong mga komento, pagninilay, at maging mga kritisismo ay napakahalaga sa akin bilang isang manunulat at magsisilbing gabay sa aking mga susunod pang akda. Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga mensahe. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa mga susunod pang kwento na ating pagsasaluhan at mga bagong tauhan na ating makikilala at mamahalin.